Good morning guys and welcome to Hong Kong! So guys, for today's video, samahan nyo akong mag-hotel tour para naman at least if ever mag-Hong Kong kayo tapos nagustuhan nyo yung ating magiging room tour and hotel tour, then you might want to consider staying here sa Ibis Hong Kong Central and Shangwan. Kasi guys, di ba, medyo common na yung yung mga pinag-i-stayan natin dati sa Tsim Sha Tsui, sa Chungking Mansion, sa Haridela, and so on, sa mga mansions doon. And marami kasi akong naririnig ng mga horror stories. Not actually horror na horror Kapag mga nadi-disappoint kapag nag-i-stay sila somewhere doon sa Tsim Sha. And naisip ko guys na mag-stay naman dito sa kabilang side ng Hong Kong Island, which is itong Central. Kasi dito guys, sa pinag-i-stayan natin, again, this is Ibis Hong Kong Central and Shangwan. Lalagay ko na lang dito guys, nakuha ko siya sa Klook. And if you want to get a discount and cheap price ng mga activities, hotel, and tours, you can use my promo code guys, Mark Paragas Klook, up to 5 times use per account. So ito siya guys, ang Ibis. Ang maganda dito sa location natin guys, malapit na siya sa ferry terminal going to Macau. 5 minutes walk. Tapos meron din ditong tram, meron ding bus, at meron ding 8 minutes walk going to the MTR station. Pakita ko sa inyo. So ito guys yung Ibis Hotel. Tapos dito ang entrance natin. And then, ito yung tram na sinasabi ko sa inyo. So dito lang yan makikita guys sa Central. Wala niya sa Tsim Sha. So most of the transportation sa Tsim Sha is the MTR, the Hong Kong Express, at saka yung mga bus. Dito naman guys, bus, MTR, tapos ang tram. And ang maganda dito is yung tram, pwede nyo sakyan yan. Bigyan ko na lang kayo ng idea na fix yung price ng tram na yan kahit saan kayo bumaba. Tapos, pag gagamit kayo ng Octopus Card, ang pagtatap ninyo is paglalabas na kayo. So, pag tram guys, Octopus Card, pasok muna, then saka lang kayo magtatap kapag lalabas. Sa bus naman is tap muna pagpapasok, tapos hindi nyo na kailangan mag-tap paglabas. Sa MTR naman, syempre tap pagpasok at tap ulit paglabas. Ganon na paggamit ng Octopus Card. And by the way guys, sa mga tram, share ko na, hindi gumagana ang GoTime. Hindi gumana yung GoTime ko. Hindi rin gumana sa MTR yung GoTime. Kasi if ever gusto nyong gamitin, hahanapin nyo yung entrance guys na merong logo. Kung saan kayo magtatap na merong logo ng Visa Card and Mastercard logo. Usually kasi common na yung pasok kayo ng MTR, karamihan sa mga logo ng entrance guys is yung Octopus Card. Which is yun naman kasi yung pinaka main mode of payment nila sa mga shops, sa mga fast food, sa mga convenience store, at saka sa mga transportation. Ayan lang sobrang bilis. At dito sa side na to guys, nandito na rin ang Peak Tram, nandito na rin yung famous escalator, nandun banda, tapos nasa tapat tayo ng Harbourfront. Alright? So going back here guys sa ating hotel, ito, nandoon yung ferry terminal, tapos dito guys, may 7-Eleven. Pakita ko sa inyo, as in sobrang lapit lang. Ayan, 7-Eleven. And then, kung gusto nyo naman ng mga food court type na peg dito sa Queen Street Cook Food Market, pasok lang kayo dyan, dire-diretso nyo yan. Tapos, nakapalibot na yan. Maliit lang yan guys. Nakapalibot na yung mga iba't ibang food store. Tapos, mga lamesa, merong menu, which is doon kayo titingin kung ano gusto nyo orderin. Usually, pag yung mga store na yan, pag kung saan nyo gusto nyo, sa tapat lang nila yung mga lamesa, nandun yung menu nila. Natry na natin dyan. Tapos ito, ayan yung mga pagkain. Ayun yung mga store. Ayun, nagtry ako ng Thai Vietnam cuisine nung unang araw natin dito. Hindi ko lang napakita sa inyo. Basta akitin nyo yan. Magla-lunch time na kasi kaya ayan, may mga tao na. Tapos, ito yung 7-Eleven. And alam niyo naman guys, kapag nasa Hong Kong kayo, OA ang price ng 7-Eleven. Kahit tubig nila, parang nasa 3 Hong Kong dollars. Hindi, 30 pala. Sorry, 30 Hong Kong dollars is like 70, 140, 210. Ang galing mo pala dyan Hindi ko alam. So, ang technique ko sa inyo, papakita ko sa inyo kung saan kayo pwedeng bumili ng tubig. Kapag dito kayo magstay, or kahit hindi dito kayo magstay, maraming tindahan sa labas, yung mga sa kanto-kanto lang. Papakita ko. Tapos guys, dito, kung gusto niyo ng malapit na McDonald's, pwede nyo lakarin tong way na to, kaliwa, tapos dire-diretso na. Pag ganun naman kasi daan yan pag kumaliwa kayo, pag ganun, pa-curb, nandun, lakarin nyo lang hanggang 5 minutes walk going to McDonald's. And then, meron din dyan madadaan ng 7-Eleven, tapos may Circle K. Alright, so let's go back. And maganda dito guys, alam nyo, ang lakas maka New York ng vibes ng street na to. Dahil sa tram, tapos sa mga buildings na magkakatabi.
tapos malalaki. Wow! Malalaki. Malalaki talaga. Tapos mga high-rise buildings. Pakita ko Ayan, nakasabay-sabay. Ito yung parang vintage type ng taxi nila dito, guys. Look at the font style, di ba? Tapos the color, and then may tram, tapos may bus. Doon, nakakatawa. Siyempre hindi tayo pwedeng gumit na, di ba? Pero guys, excited akong pakita sa inyo yung ating room. Actually, nung first day natin, napakita ko na yung room, guys. So, diba? Kasi saya. Tapos, sabi ko nga, nagkaroon na tayo ng video guys ng room tour. So, mag-iiba yung suot natin. Kasi parang pagpasok natin sa room, pag check-in natin, maayos pa yung kama, maayos pa lahat. So, nag-room tour agad tayo. Ang ganda guys, oh. So, yun. Ito yung entrance ng hotel. Ibis Hotels. Ito guys, pakita ko sa inyo. Yung tram na yan, di ba open sa taas? It's part of a Klook activities or tour na ino-offer sa Klook guys dito sa Hong Kong. Gusto ko sana matry yan kaso naubos na. Dapat mag-book kayo siguro mga 1 week ahead. Kasi nung tinry ko siya mga 3 days na lang before dun sa preferred date ko siya gamitin. Ayan, puno na. Hindi natin matatry. Okay, going back. So ito yung Ibis Hotels. Dito yung entrance. Tapos dito guys sa tabi, merong pizza, pasta, beer, and wine na restaurant. Nag-offer yan ng all-day breakfast, may brunch, and nandito yung menu nila. Si Ibis naman guys, may buffet breakfast yan. 100 Hong Kong dollars. Promo nila ngayon, plus 10% service charge. Pero nakapagtanong na tayo, promo nila ngayon is nasa 99 Hong Kong dollars na lang. Pero pag end ng promo, I'm not sure kung hanggang kailan, tanong nyo na lang. Pag end ng promo, babalik yan ng 100, pero plus 10%, so nasa 110 Hong Kong dollars. Tapos may set lunch din sila na from 78 Hong Kong dollars. Scan nyo lang yung menu na yan guys, yung QR code. Scan nyo lang yung QR code na yan, lalabas na yung mga price list. Check nyo yung set lunch. Nasa wala nga ako nakitang 78 Hong Kong dollars nasa 80 plus pataas. And then, ang maganda dito, katabi niya Starbucks. Kung mahilig kayo magkape, yan lang ang Starbucks. Starbucks! Alright. Maganda sanang tumawid doon. Gusto ko sanang tumawid doon guys para at least makikita yung malaking logo ng Ibis. Ayun o. Ayun o. Kaso walang tawiran dito. Ay ayun yung tawiran. Pero ito na lang tayo. Yeah. Alright. So tara, pasok tayo. So guys, I'll give you a tour. Okay, so ito yung Starbucks. Open yan. Gusto nyo magkape? Hindi ako mahilig sa Starbucks guys. Hindi rin ako nag-iipon ng niyan, ng planner. Alright, so pagpasok nyo guys, makikita nyo dito yung logo ng Ibis. Ayan. Tapos nakalagay dito, nasa 5th floor yung reception nila. Alright. So pwede naman kayo makaakyat kahit wala pa kayong ticket. So may dalawang elevator dito. Let's go to the 5th floor. Hello. So ito lang yung mga floor nila guys. Ground floor, parking yan. Tapos 5th floor, yung receptions, may parang mini restaurant, mini bar. 6th floor yung kanilang restaurant. Kung saan kayo mag-breakfast buffet. Tapos from 8th floor to 32nd floor, yung kanilang mga rooms. Diba? Okay. Ayan. So dito, pagpasok nyo guys, hindi nyo na magiging problema ang water. Bili lang kayo ng isang bote, siguro mga 1.5 liters or 2 liters. Free refill na yan. Diba? Ganyan si Ibis. Palaging may water dispenser para hindi yun na magiging problema. So ako palagi may dalang tumbler. Yan. Tapos meron ditong weighing scale for your luggage kung gusto niyo bago kayo mag-check out para at least hindi kayo mag-over baggage. So dito guys, meron silang 1, 2, 3, 4, 5. 5 elevator. Yung 5 elevator na yan, may mga siserve lang na floor. Katulad nito, from 5th floor lang to, going to the 32nd floor. Tapos yung iba naman, from 32nd floor, going to the ground floor. Ayun. Kaya pag madaling araw guys, tapos gising pa kayo, dalawa lang usually yung gumagana. Yung 32nd to the ground floor. Kasi pwede kayong bumaba. So ito yung lobby. Ayun. Nakita ko sa inyo. You can leave your luggage here. Kung mapapaaga yung dating nyo dito, tapos 2 PM ang check-in. And by the way, standard check-in guys is 2 PM. Check-out is 12 noon. Yan, you can leave your luggage here or kung mag-check out naman kayo na maaga tapos ang flight nyo sa gabi pa,
Pwede nyo iwan yung luggage nyo. Hindi naman sila madamot. Then, this is their reception area. Ayan, wala si kuyang nag-assist sa akin ng check-in. And ang ginawa niya, nag-early check-in tayo ng 1 p.m. Tapos, pinayagan tayo mag-late check-out ng hanggang 3 p.m. Pero, mag-check-out kasi tayo ng mga around 9 a.m. to 9:30. Kasi, babiyahe tayo ng going to Macau. And this is their minibar siguro to. Actually minibar. Ang maganda dito guys, tignan nyo, nasa labas lang yung kanilang microwave oven. Kung may mga binili kayong frozen food, ready to cook, or ready to eat, sorry. Sa 7-Eleven, Circle K, or any convenience store, pwede nyo painit dyan. Or may tira kayong food, tapos meron dito hot water. Diba? Actually guys, meron ako complimentary drinks. Check natin kung pwede natin i-claim dito later. So, minibar na yan. Tapos, tanong natin kung ano pa yung facilities na meron dito. Okay? Hello. Do you have swimming pool here? No. Rooftop? No. Gym? No. Gym small. What floor? It's 4. Okay. Can you take a look first? Okay. I'll take a look. Just go straight. Go straight. And then, I have a complimentary drinks for Accor. Where can I get it? This one? They open 12 tonight. Alright. Thank you. I'll put it. Ayan. Binigyan tayo ng access guys sa gym. So, tara. O diba? Ang bait nila. Tapos, dito ko rin i-claim yung ano natin, drinks natin. Complimentary drinks yun as an Accor member. Pero 12 pa mag-open. Nasa 11 pa lang. Ito siya. So, this is it. Fitness room. Ayan. Check lang natin. Oh. Maliit lang. Tapos, you need to register. Pwede na. Tapos patayin nyo na lang aircon. Ang lamig. At ang tara yung may first aid box. Good job. Ayan. So wala daw silang swimming pool. Walang rooftop deck. Maganda sana guys kasi hanggang 32nd to. Sana may rooftop sila kahit hanggang 33rd to. Sobrang amazing ng view. We are done here. Balik na lang tayo sa hapon. Thank you. Alright, so we're done here. Let's go to the 6th floor. Yeah, you need to read. That's right. A few moments later. Alright. So, nandito naman tayo ngayon sa 6th floor. Pakita ko lang sa inyo. Elevator, elevator, elevator. Nasaan ang elevator? Charot. So ito actually walang ano dito. Walang ibang ganap kundi restaurant na nagsaserve ng breakfast. So ayan. Operating hours 6:30 to 11 a.m. It's all about Taste Hong Kong. So that's it. And then for dining arrangements, sabi after 11 a.m. please proceed to the lay bar, which is doon tayo galing. Sa may 5th floor. So tara, let's go to our room. So we are located sa 21st floor. Hindi kayo makakakit guys kung wala kayong card. Oh my god. Breakfast guys 6:30 a.m. to 11 a.m. sa 6th floor. Lay bar sa 5th floor 12 p.m. to 9:30 p.m. Ayan guys, so grabe mga buildings, di ba? Ayan. Pero pakita ko ulit sa inyo yung room tour natin. Okay? Dito tayo pala. Kasi maayos pa nga yung kama natin. Alright? So room tour muna tayo. Dito tayo sa 2108. Let's do the room tour in 3, 2, 1. Hello guys! Nandito tayo sa ating room sa pag-i-stay natin while we are here in Hong Kong. So we're gonna start with the room tour guys. And by the way, nakuha ko tong room na to. Again, this is Ibis Hong Kong Central and Shangwan. Sa Kuluk, I'll post the screenshot here para may idea kayo kung magkano. Ngayon pa lang guys, sasabihin ko sa inyo, Ibis is being Ibis. Huwag kayong mag-expect ng parang mga
full hotel staycation na hindi kayo lalabas, nandito may gym, kunyari may sauna, merong restaurant, merong swimming pool, mga ganon. Limited lang yung mga facilities and amenities na meron si Ibis, kaya huwag kayo mag-expect, but for safety, comfortable sleep, convenience, I guess pwede na dito. Kaysa naman pilitin nyo yung sarili nyo sa Chungking Mansion, sa Harellela. Though okay sa Harellela, pero dun sa Chungking Mansion, marami ako na babasa at saka na papanood na medyo mga disappointed yung mga nakakapag-stay sa Chungking Mansion. Hindi naman lahat, pero karamihan. Kasi nga, nag-book kayo ng murang accommodation, so expect nyo dito sa Hong Kong, pag mura, medyo scary. Ganun. So, being an Accor member, napili ko tong Ibis kasi alam ko na kung paano mag-handle ng mga customer ang Accor, ang mga hotels na under Accor. So, let's start with the main door. Okay, so ito yung main door guys. May fire escape route, floor plan. So again, palagi ko naman sinasabi na at least familiarize yourselves kung saan yung mga fire exit, emergency exit para anything happens, or huwag naman sana pero at least alam nyo kung saan kayo dadaan. Lalo na kung mga nasa taas kayo kasi we are located on the 21st floor and our room is 2108. Kasi tandaan nyo yung room na yan guys kung gusto nyong makuha itong same room with an amazing view. Papakita ko yun mamaya. So yung kanilang guys, natutuwa ko kasi itong controller nila ng aircon is parehong-pareho sa Novotel. Tapos syempre keycard na siya. So we have the mirror here. Diba? Baby sweat. Make me hard. Charot lang. Meron mga luggage natin dyan. And then this door is the toilet and bath. So meron silang shower dito. Walang rain shower, handheld shower lang. Tapos merong hair, body, and face wash. 3-in-1 na siya. You can bring your own toiletries if you want. But kung wala kayong toothbrush, pwede kayo mag-request, sabi ni Kuya sa baba. This is the toilet. Tissue, and again sa mga Chinese countries like Taiwan, Hong Kong, don't expect na merong bidet. So bring your own tabo. And the vanity mirror and the vanity sink. So ayan, ganito kalaki ang toiletries ko guys pag nagta-travel tayo. Ayoko lang maubusan ng sabon. May safeguard ako palagi kasi safeguard for washing and then for pooping. Tapos meron ako sarili pang ligo na sabon. Ayan, itong orange na to. May tissue, may hair dryer, may space dito for your things, and my towels. That's it. Alright? So dito naman merong TV, and this is I think mga 32 inches TV lang. And more on yan, local channel guys. Walang, hindi siya smart TV, walang Netflix, walang YouTube, etc. Before I show you the bed, ito muna tayo sa kabilang side. May safety deposit box, may space dito for your things, may extra pillow, may hanger, may fridge. Tapos may libreng chinelas, may mga trash bin, may telephone. If you need assistance, just dial 0. Standard naman yun, 04, the operator. And then the bed. This is a queen size bed guys. Pero, actually queen size bed nga lang to. Parang semi-double. What? Bro, what are you talking about, man? I don't know tama, kasi sanay tayo sa king size bed pala sa Novotel. So this is a queen size bed. Tapos, dito guys, bago ko pakita sa inyo yung view, sarado muna natin yung cortina. Na-excite ako, ayan. Bago yung view, sa likod ng cortina na yan, may working table here. May personal laptop para makapag-edit tayo. May kettle dito. May mug, may libreng coffee, creamer, sugar. And ang kanilang socket or plug is that one, yung rectangle. Ayan. Ganyan siya guys. Tapos, nagdala ko syempre ng Omni adapter. Kasama na yun. All-in-one na yan. Kaya nagagamit ko. Pwede rin naman kayong pag wala kayong nadala, maraming nagbibenta dyan guys, sa labas-labas lang. Okay. So, syempre, let's check the view. I'm so amazed guys. Look. Ganda ng binigay sa ating view. Yung binigay sa ating room guys, sobrang ganda. And look at here, this side. Para kang nasa New York. As in, kapag nandito kayo hindi ko alam kung magbibigyan ng justice itong camera ko. Pero sobrang ganda guys, na-amaze ako. Parang any moment magpapakita dyan si Peter Parker. Peter Parker. Ayan. Look
Nako, mamayang gabi. I'm so excited pagdating sa gabi, guys. Bibigyan ko kayo ng glimpse kung ano yung itsura sa gabi. Papatay natin yung ilaw dito sa room para naman hindi nagre-reflect sa window yung light para naman makita natin kung anong lights meron dito. Alright, so yun lang naman for the room tour. And sabi ko sa inyo, sobrang ano siya, basic Ibis na Ibis. Kung naalala niyo yung Ibis Chiang Mai natin, ganito yung style. Ganito yung lighting which is gustong gusto ko. Tapos, simple lang basic. Pero, for sure, maging komportable tayo pagtulog. Ayun. Sobrang ganda ng view, guys. Talaga. Yan yun. Uy, ang ganda. Ayan. Ang ganda, guys. I'm amazed sa view. Alam niyo naman yan, kung nasanay na kayo at nanonood kayo ng mga vlogs natin, mga ganitong view. Like, dagat, buildings, nasa taas tayo, nasa tuktok, or nasa rooftop, or kahit hindi naman, basta mataas, higher floor. Tapos mga view. Tapos guys, currently, check natin yung weather. Alright, so 18 degrees Celsius. Ganito yung mga yung mga temperature pag hotel ako. Gusto ko nasa 18. Dito sa loob yun dito sa loob ng room. Pero pag dating sa labas nasa 16 nata. Mahangin, tapos naka-shorts lang tayo. Ayan. Okay, sige guys, going back sa NAIA Terminal 3, share ko na lang sandali lang, para naman at least may sense naman itong natin, room tour natin, at saka yung ibang information. So, simula nung hinawakan siya ng San Miguel Corporation, guys, marami ng mga changes. Hindi naman ganun karami, pero we will expect more changes sa mga upcoming months, upcoming years. Ang una doon, guys, yung logo ng NAIA, nagbago na. Pangalawa is yung parking rates from 300 pesos per 24 hours, ginawa siyang 1,200 per 24 hours. Which is marami namang natuwa kasi nga hindi na masyadong ganun ka-crowded yung parking lot ng NAIA. But marami rin hindi mga nakapag-park. Tapos, ang ginawa nilang options is to go either park and fly and then sa PITX. Share ko na lang din na ang PITX, guys, as of January 2025, nagtaas na rin ng rates. Hindi ko lang alam kung magkano, to be specific, yung kanilang rates, pero dahil siguro nakita nilang naging option siya ng mga traveler na pagparkingan, nangyari is tinaasan yung rates kahit papano. Tapos, lumamig na daw sa NAIA Terminal 3 kasi parang pinapalitan nila yung mga aircon system nila. Pupunta kayo ng NAIA Terminal 3, marami kayong makikita na mga parang nire-renovate, mga closed na mga areas doon. I'm not sure kung anong itatayo nila, kung restaurant ba or shops. I'm not sure. But pagdating naman sa Grab, nag-start to nung December lang, guys. Nagkaroon na ng sariling pick-up point ang Grab doon, guys, sa multi-level parking. First time ko yung matatry pag uwi natin from here sa Hong Kong, going back to the Philippines. Hindi ko sure kasi almost every month tayo may travel, diba? So, pabalik-balik tayo sa airport. Pag lumalabas kasi tayo sa arrival, mas mabilis mag-book. Kasi pag book mo, nandiyan na agad yung mga Grab drivers, nandiyan yung Grab nyo, pick up ninyo, sasabihin mo na lang kung anong Bay area. Usually, sana ko Bay 4, 5, and 6. Maglabas mo, yun na. Kaso this time, guys, since nilipat nila ang pick-up point ng Grab, kailangan mo pa maglakad, going to the multi-level. Tapos pagdating doon, nakikita ko lang sa mga TikTok, sa mga videos, is nagkukumpulo na yung mga tao. Kasi mas nahihirapan pa kasi yung mga Grab na pumunta doon. Parang kailangan pa nilang pumunta sa pick-up point mismo. So, itatry natin siya pag uwi ko. No choice din naman tayo kasi talaga nag-Grab tayo pa uwi. Kung mahirap ba or mas naging madali ang ginawa nila. Ang Grab kasi ginawa lang naman nila yon kasi nga nagkukumpulan yung mga sasakyan sa arrival area. Kaya most of the time sobrang traffic, lalo na pag business hours. Na-try ko yun, guys, alas 3, alas 2 ng hapon. Grabe! Hindi ka makakasingit kasi departure ka eh. Pero yung arrival, dun pa lang sa parang elliptical ba yun? Elliptically, parang pabilog or basta ganun na daanan. So yun. Ano pa bang na-experience ko na bago? Yung counter ng Cebu Pacific, dating counter E, ngayon nasa counter A na. Kaya kapag babiyahe kayo or may mga flight kayo magpa-domestic or international, pwede kayo magpa-drop, guys, sa departure gate number 6. Yun. Kasi pagpasok nyo, Cebu Pacific na. Or 5 or 6, kasi yung mga tao nagkukumpulan madalas yan sa gate 1, gate 2, gate 3, gate 4. Yun lang. So, mabilis na lang yun, guys, na share ko lang. And sabi ko nga sa inyo, bukod ito matagal na, yung Hong Kong. Pero, since nakapagpahinga talaga tayo ng bongga, guys, as in, pinagpahinga ko talaga yung sarili ko. Ngayon, i-break ko na yung silence. So, ngayon, guys, sasabihin ko na kaya wala ko masyadong upload right after ng Chiang Mai natin.
medyo natagalan. Nagkasakit ako guys, na-hospital ako, pero hindi naman siya ganun ka-major na sakit talaga. Tinamaan tayo ng tonsillitis, medyo acute tonsillitis. Tapos nahiraman akong huminga kasi nga medyo malaki siya. Tapos may mga follow-up check-up tayo. Baka sooner or later, patanggal ko na lang din siya. Kasi medyo nagiging sagabal na siya. Kaya sa pagtulog ko, and then madalas sumasakit kahit wala namang pumapasok. Oh my God! Wow! Charot lang. Medyo umano na siya. And check natin. So yun na. Yun yung reason ko guys kaya wala ko masyadong uploads. Pero right after ng Chiang Mai kasi natin, bagong taon, meron tayong Boracay. And for sure, napapanood nyo na yung Boracay natin bago ko pa i-upload to. For sure, pag pinanood nyo na tong video natin, is napanood nyo na yung Boracay natin. So yun guys, sorry naman sa mga followers natin, sa mga friends natin na nag-aabang. Ayan, tuloy-tuloy na ulit to for the entire year. May mga naplano na tayo. So, I hope guys na dumami pa yung followers natin. I hope na dumami yung mga views at marami pa tayong matulungan. Ito naman yung pinaka-goal natin is to help those in need. Yung mga takot magbiyahe, hindi alam yung mga gagawin, nahihiyang lumabas ng bansa kasi baka maging ignorante or maligaw or mga ganon. Basta para sa inyo to guys na ginagawa natin. Regardless kung dumami man yung followers natin o hindi, magstay lang basta as long as nakakatulong ako sa inyo, that's my goal. And by the way guys, gusto ko lang din sabihin syempre na as of this moment, nasa 36,085 subscribers na tayo sa YouTube. And thank you so much sa mga compliments guys na nare-receive ko sa mga comment section natin sa YouTube. Thank you so much. And sabi ko nga sa inyo, magiging stick tayo sa goal natin na makatulong sa mga gustong magbiyahe and gustong mag-travel. And also, kung just in case hindi nyo kayang mag-travel, at least napapakita ko sa inyo, parang kasama ko na rin kayo. Katulad nito. Ayan, di ba? Sana makasama ko kayo, sana makita ko kayo. And sabi ko nga sa inyo guys, again and again, kapag nakita nyo ako, kahit saan, kahit nakikinig ako ng music, kahit may ginagawa ako, kung gusto nyo mag-hi, hello, okay lang. One eternity later. Ito guys, ang view natin sa gabi, and it's currently 10 PM. Sobrang ganda ng mga lights. And actually, itong part kasi natin guys, dito sa may central, ito yung part na may Symphony of Lights na performance kapag 8 o'clock ng gabi. Ito yung mga building na yun. Kaya itong building natin na sa harap, nag-iba-iba yung kulay. So itong hilera na to, ng mga building kasama yun sa performance. Nakatulog lang tayo guys. Nagising tayo ng 10 PM and hindi natin witness yung Symphony of Lights, but sa mga susunod na araw, don't worry. Tapos magkakaroon din naman ulit tayo ng cruise experience guys. Tapos ito naman sa gilid ko yung sinasabi ko yung parang mala New York ang peg. Guys, so wala na masyadong tao, wala na masyadong sasakyan. Parang gusto ko lumabas, i-feel yung lamig sa gabi. Ayan ang ganda diba? Wala, nakaka-amaze. As in, amaze na amaze ako sa view na ganito. Parang ang sarap tumira dito. Ibis talaga to Binigyan ako ng ganitong view. Ayan tayo, break tayo dito. Ayan, diba? Wait lang i-check ako sa yung Harbor Front at saka yung Victoria Peak. So, tama nga ako guys. Victoria Harbor na to. Tapos itong central, nandun yung nandoon banda. Ito, siguro natatakpan ng building na to, yung Avenue of Stars, kung saan pwede kayo manood ng Symphony of Lights. So, anyhow, itong hilera na to talaga, kasama sa Symphony of Lights performance. Plus, ito sigurong Macau Ferry na to, terminal. Ayan lang siya actually Sobrang lapit lang natin, di ba? Ayun lang, chinek natin. Ayan ulit siya guys. Tapos, check natin siya sa gabi, tomorrow. Pakita ko ulit sa inyo. Alright? That's it. See you tomorrow. Alright guys, so ayun ang ating room tour. At saka binigyan ko na rin kayo ng view natin sa gabi. Para at least manamnam nyo yung experience na nafe-feel ko sa sobrang ganda ng view natin. Tingnan nyo. Ayun we are here again guys. Currently it's 12:53 PM. Kasi nung nag-room tour tayo, mga alas 3 na ata ng hapon yun. Grabe Tapos ito yung ulit yung sasabi ko sa yung mala New York. Ayan Saan siya nag-isa? Ayan, mala New York. Nakapunta na kasi ako ng New York. Sana all. Last 2015.
Yung hindi pa tayo nagba-vlog eh. Sayang nga guys. Sayang na sayang talaga. May mga times na parang nag-start ako mag-travel pala guys, 2011 ata. Tapos ano yun, almost 2 beses sa isang taon, hanggang sa naging 3 beses. Yun, 3 beses. Eh, di pa uso yung pagbablog nun. Sayang no, nag-start lang kasi mag-vlog parang 2019 ata, tapos biglang nag-pandemic, natigil. So ngayon, naging okay naman na, nagbalik na yung sigla ng mundo, kaya nakapag-vlog ulit tayo. And, sayang, almost ano yun, every year, nandito ako sa Hong Kong. Pero, sabi ko nga sa inyo, may mga times na, may mga areas dito, or mga attractions dito na hindi ko talaga napupuntahan. Hindi ko pa napuntahan. Kaya, sa mga vlogs natin guys, sasabihin ko naman sa inyo kung first time or hindi. Huwag nyo akong i-judge kung hindi ko pa napuntahan yung Pic Tram, yung mga ganyan. Tapos, itong Central, kung nasan tayo ngayon, di ba? Yung mga ganong moments. Kaya, nandito tayo para mag-vlog, para i-capture natin lahat ng memories na meron tayo dito. Or, lahat ng memories na pwede nating ma-create dito sa Hong Kong based on our experience. I hope, again, you might want to consider staying here sa Ibis Hong Kong Central and Shangwan. Sobrang convenient niya guys, sa tram, sa ferry, medyo so-so sa MTR, pero sa McDonald's, 7-Eleven, okay na okay. Para naman makalayo tayo sa stress doon sa Chimcha. Kasi sobrang daming tao doon palagi, di ba? Kasi nandun na yung Avenue of Stars and so on. Ito yung Victoria Harbor guys. Pakita ko sa inyo ulit. Ayan. Tapos may naki-cruise. Ano kaya cruise yan? Tapos dito ang docking niya. Isa yata sa mga docking port niya dito sa Hong Kong. Ayun. So actually yun lang. Basta lalagay ko na lang dito yung price na nakuha natin sa Klook. Again guys just use my promo code kung gusto nyo talaga maka-discount. Kahit pa paano may maliit na discount. Tapos kapag kukuha kayo ng mga activities and tour guys, discounted na actually pag kumuha kayo sa Klook. Mas discounted pa siya kapag ginamit nyo yung Klook natin na promo code. Hotels, tours, activities, anything, SIM card, travel insurance, and so on. Okay? So, Mark Paragas Klook, instant discount up to 5 times use per account. Kapag naubos nyo na siyang gamitin, guys, create lang ulit kayo ng ibang account or gamit kayo ng account ng mga kasama nyo sa tour so you can still use my promo code. Good morning, guys. I just want to share with you guys kung ano yung view natin, like yung morning view dito sa ating room facing harbor front, Victoria Harbor. So, sobrang amazing ng view, lalo na pala sa umaga kasi yung pasikat pa lang yung araw. Ayun yung araw, kita nyo ba? Check natin. Sobrang amazing. Diba guys? Parang nagulat ako na, meron tayong view ng parang hapon kasi ang araw papunta na dito eh. Meron tayong view ng gabi. Mas maganda ang view ng umaga guys. Sobrang ganda ng weather. Maaraw, tapos malamig. And then syempre, excited tayo for another vlog na naman. So wala lang, shinare ko lang to guys. Kasi para naman at least may idea kayo kung ano yung view ng room na to. Again, this is 2108. Room na to is queen bed with harbor view. So yun yung meron naman kasing queen bed with city view. So if you want to experience yung same room, kahit hindi same room basta same view, check nyo sa Klook or check nyo yung Ibis Hong Kong Central and Shangwan. Tapos hanapin nyo yung room, yung queen room or queen bed with harbor view. Ang daming mga mga ferry na dumadaan ngayon. Andun pa rin yung yung cruise guys. Saan kayo papunta yan? Kasi parang kung kahapon nandiyan na yung cruise, hanggang ngayon nandyan, nakadaong lang. Or baka naman walang tour yan ngayon. Nagpapahinga lang. So anyway, I'm just enjoying the view again. Tapos, shinare ko lang. And then, babalik tayo syempre dun sa continuation ng hotel tour natin kasi dun tayo mag-outro. Alright? So yun. Wala lang. Wow naman! Ayan, nakakita ko ng Blue Ferry.
Blue Ferry. Ferry hindi fairy. So ito guys yung ano lang yung ferry, Hong Kong Macau Ferry Terminal. Kung tatawid kayo ng Macau guys. Tapos ito yung blue. Good morning guys, and it's morning here in Hong Kong, and then kagigising lang natin. So parang gusto kong i-add itong part na to guys dun sa ating hotel tour dito sa Ibis Hong Kong Central and Shangwan. Kasi ngayon ko lang nakita guys na sobrang ganda ng view kapag umaga. Meron kasi tayo nung nag-room tour tayo at saka hotel tour. So anyway, going back. So meron kasi tayong view na pinakita, like parang afternoon view, tapos night view. Habang nag-room tour tayo at saka nag-hotel tour, inad ko lang din yung night view actually. Pero ngayon, since gusto ko isama tong part na to, dito na lang siguro tayo mag-outro. Okay, so good morning. Good morning Hong Kong, good morning world, and good morning sa inyo mga subscribers, mga friends natin dyan. And this view guys, hindi ko pwedeng palampasin na hindi ipakita sa inyo. I want to take this moment. And ang ganda ng view. Alam niyo naman yan, basta view guys. View. Medyo ano tayo. Ayan, dito. Ang ganda ng view guys. See that? Nakaka-amaze, parang ayoko na umuwi. Parang ang sarap pala ng feeling, yung every morning kang gigising, tapos naka-coffee ka, ganyan, tapos yung view mo, ganito. Oo nga, no? Pero actually guys, kung sa Pilipinas, medyo ayoko kasi parang ayaw namin tumitira sa mga condo. Or ayaw namin nag-i-stay sa mga matataas na lugar. Lalo na yung mga dumating yung time na buong taon halos dagsa yung earthquake sa atin. Nung pumutok yung Taal ata, parang nagka-trauma kasi ako guys dun sa nung Lumindol, bandang Batangas, Mindoro, tapos nasa Puerto Galera kami. As in, yung lupa, rinig na rinig mo talaga. Tapos yung mga bahay doon, like yung mga maliliit na resort, as in, doon ako nagka-trauma guys na ibang klase siya. Nakakaramdam naman ako ng earthquake before, pero doon kasi parang ewan ko, hindi siya nawala sa akin. Tapos every time na konting rinig ko lang, nagugulat ako. Like parang, lubilindol ba? Ganun yung feeling. Pero na-overcome ko na yun guys. Okay na ako. Siguro, naano lang talaga ako. Parang nabigla and then, konting trauma. Kaya yun, ayaw naming magstay sa mga matataas na lugar. Dahil pero, pag ganito naman yung view mo, tapos nasa ibang bansa, why not? Grabe Patilig pa lang yung araw guys. Currently, it's 7:44 AM. Gumising tayo talaga na maaga guys kasi mamaya may pupuntahan tayo for another vlog na yon. So, share ko lang sa inyo to. And, I just want to share some, like, one tip, parang hack na lang guys. Kung paano kayo, kunyari may mga hamburger, may mga breads kayo, or basta hamburger, sandwiches, na basta burger, or basta tinapay, na basta may palaman, sandwiches or hamburger. Kunyari nag-take out kayo sa gabi, sa McDonald's, sa Jollibee. Tapos syempre malamig yung room ninyo. Matik, titigas yung mga tinapay, titigas yung burger, di ba? So meron akong hack na ibibigay sa inyo na pwede siyang mapainit. Lalo na kung walang microwave oven na pinaprovide yung hotel, or sabihin natin na parang nasa lang kayo. Sa mga cheap hotel. Madalas yan sa sa ibang bansa, ganon. Tapos sa atin din, actually, sa Pilipinas, karamihan sa mga hotels is walang microwave, di ba? Tapos hindi mo naman pwedeng sabihin sa restaurant nila na painit nung hamburger. So ang ginagawa ko guys is using the kettle. The kettle, yung painitan ng tubig. So ganito, napainit ko na siya actually, di ba? Ang gagawin nyo lang, turo ko sa inyo So ito yung hamburger or actually sandwich to guys ng McDonald's dito sa Hong Kong. So ang gagawin nyo, di ba nakabalot pa yan? Huwag nyo tatanggalin yung balot. Actually kasi na na yan, pinunit ko na yung balot pero malambot na siya ulit. And then, ito yung kettle. So ang gagawin nyo guys, painitin nyo siya. Malinis naman to, hindi naman siya yung dugyot na tignan. At saka parang pinaka-hack nyo na kasi wala kayong way para mapainit. So, nakabalot pa yung sandwich nyo, your hamburger. Open nyo lang to habang pinapainit. Or right after uminit. Di ba umuusok? Patong nyo lang siya dyan. Kunyari kumulo na. Ayan, may usok pa rin naman. Patong nyo lang siya dyan. Tapos baliktarin nyo lang. Siguro mga seconds lang. Like 30 seconds. Baliktarin nyo 30 seconds. Pero nakabalot pa yung sandwich yung hamburger. Iinit yun. Tapos magiging malambot ulit yung bread. Kahit yung kahit kung may palaman siyang chicken or may burger patty, iinit din yun guys. Kasi hindi naman siya iinit din yun guys. Kaya yun yung hack.
Okay? So, di ba? Na-add ko pa tong hack na to. So, ganun guys. Lagay nyo dyan, iinit dahil sa usok. Tapos, syempre, magmumoist yung pinaka-wrapper niya. Yun yung pupunitin nyo na lang para makain nyo na siya. Tapos pala, using the kettle din, pag kaka-check-in nyo pa lang, kakapasok nyo pa lang sa room ninyo, yung mga mugs, mga glass, and yung mga bagay-bagay na gagamitin nyo, like yung mga ganito, tawag dito, mga kutsara, tinidor, kung may provided na, ibanlawan nyo muna. Banlawan nyo muna sa mainit na tubig, guys. Kahit yung gamitin nyo na tubig is tap water muna. Painitin nyo, kahit yung kettle guys, banlawan nyo muna na mainit, painitan nyo muna ng tubig bago nyo gamitin. Kasi syempre hindi natin alam kung ano yung last na ginamit dyan. Meron na pa akong na-experience guys na may strain ng noodles na naiwan, like dumikit, parang nagluto siguro ng pancit canton. Tapos hindi pa rin natin alam kung ano pa yung iba na pwedeng iluto dyan. So yun, banlawan nyo muna, then that's it. O, di ba? Nakapagbigay pa tayo ng hack. Thank you so much guys, kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ako magkakaroon ng parang energy na gawin, yung parang good vibes na binibigay niyo sa akin sa mga compliments niyo to share you kung ano yung mga ina-explore natin, kung ano yung mga pinapakita ko at kung ano yung mga pinupuntahan natin. Alright, that's really it. Huwag na natin patagalin pa kasi medyo napatagal na yung ating hotel tour and room tour. Let's enjoy the view. And kung first time nyo guys sa channel ko, don't forget to subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin. And kung nagustuhan nyo guys yung video natin, please like and share, lalo na sa mga kakilala nyong pupunta ng Hong Kong at baka sakaling magustuhan nila yung mga pinapakita ko sa vlog natin dito sa Hong Kong. Alright? And you can also follow me on my other social media account. I have TikTok, Facebook, and Instagram. Enjoy life. Enjoy every moment. Live life to the fullest. And sabi ko nga palagi, you will never get to this age again, guys. Please, 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 do whatever makes you happy. And follow me as we discover the world, one step at a time. See you guys on our next Hong Kong vlog. Good morning!